Tuloy ang paghatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Lunes. Maarangkada na ngayong araw ang special payout ng DSWD para sa TNVS at motorcycle taxi drivers. Live mula sa Taguig, tayo ng balita si James Agustin. James. Good morning. Nasa 10,000 mga TNVS drivers at motorcycle taxi riders yung target na mabigyan ng ayuda sa special payout ng DSWD ngayong araw dito sa Taguig. Maaga nagsimula ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga TNVS drivers at motorcycle taxi riders na hindi pa nabibigyan nito. Ngayon ang simula ng 5 araw ng special payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD na target na matulungan ang mga drivers at riders sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ang Transport Network Companies o TNCs ang nagbibigay ng listahan ng mga kwalipikado para sa ayuda. Kailangan lang masiguro na nasa listahan ng driver o rider at may photocopy ng driver's license. Mabilis naman ang nagiging proseso at walang siksikan. Ang ibang motorcycle taxi riders na amin nakausap, ngayon lang makakakuha ng ayuda dahil wala raw sila sa listahan noong mga nakaraan. Malaking tulong dahil marami ring paggagastusan ngayon. Kaya malaking tulong yung salamat sa paayuda. Malaking tulong to sa amin, sir. Sa mga gastusin, mga panggas, ganun. Lahat-lahat na. Dati ba wala kayo sa listahan? Wala po. Ngayon lang, first time. Samantala, maliban po dito sa Taguig ay meron din special payout ang DSWD sa San Juan ngayong araw na target din mabigyan ang nasa 10,000 mga drivers at riders. Yung manilitas mula po dito sa Taguig, James Agustin, GMA News. Sila tayo abot sa 164,000 piso ang utang ng bawat Pilipino ay sa Ibon Foundation. Yan ay kung hahatiin daw ang kabuang 18.29 trillion pesos na kasalukuyang utang ng Pilipinas. Sa panayam ng DCWB, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na takot ang gobyerno na magbawas ng buwis dahil nagkukulang daw ang pambayad sa utang. Kaya mataas ang buwis na pinapasa ng mga mahihirap at middle class. Unfair daw ito, lalo't anya'y mabilis ang galaw ng Kongreso para bawasan ang buwis ng mayayamang pamilya at malalaking kumpanya. Anya dapat bigyan ng tax incentive ang lokal na kumpanya at mga Pilipinong industriya. Sa ibang balita, nilinaw ng World Health Organization na hindi tulad ng coronavirus disease ang hantavirus na kumalat sa isang cruise ship na nakaangkla sa Canary Islands sa Spain. Ayon sa WHO, mababa ang banta na kumalat ang sakit sa populasyon ng Spain. Handa naman daw ang Spanish government para mapigil ang pagkalat nito. May WHO expert din na nakatalaga sa mismong barko. Sa kasalukuyan, walang symptomatic na pasahero sa barko. Inirekomenda rin ng WHO na isailalim sa 6 na linggong active monitoring ang mga pasahero ng barko mula sa simula ng exposure. Ayon sa Department of Migrant Workers, 4 na Pinoy ang nag-repatriate pa Netherlands kahapon at 20 naman ang nakatakda ngayong araw. Doon sila isa sa ilalim sa quarantine. Ang 14 pang iba na crew ng barko, nakatakda namang isa ilalim sa quarantine kapag nadala na sa Rotterdam, the Netherlands ang nasabing barko. Makakabalik sa bansa ang mga Pinoy pagkatapos ng 6 na linggong quarantine period. Sinabi ng International Criminal Court na wala silang inilalabas na public arrest warrant para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, naka-alerto ang pulisya dahil daw sa nakatakdang pag-i-issue ng sampina ng PNP-CIDG kay de la Rosa. May unang balita, si Maki Pulido. Naka-alerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpina kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP.
Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Giit ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay. That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato, posible pong mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan, kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant. Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag hindi pa muna i-share sa public yung warrant, una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News. Pinalaga ng ilang kongresista ang babala ng PDP laban na iba-blacklist sa partido ang mga bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Makabayan Black, nananakot ang mga kaalyado ng bise dahil bigo silang pabulaanan ang mga ebidensya noong impeachment hearings. Hinihikayat ng Makabayan Black ang mga kapwa kongresista na pagbasihan ng ebidensya at huwag pansinin ang mga banta ng PDP laban. Git naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi political persecution ang pagboto sa impeachment, kundi tungkulin ng bawat kongresista batay sa konstitusyon. Sabi ni House Justice Committee member Joel Chua, official record sa komite ang pagbabasihan nila. Binigyan din ni Chua na binigyan ng pagkakataon ang kampo ng bise na sagutin ang mga aligasyon pero hindi nila ginawa. May napili ng bago abogado para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, sinabi ito sa kanya ni Veronica Duterte at kanyang inang si Hanilet Avancenia. Nauna sinabi ni Kaufman na nakakontrata siya para lang sa pre-trial phase na epektibo sa loob ng 1 taon o sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing. Nagpasabi rin daw kay Kaufman ang registry of the court para sa acquaintance visit ng napiling bago abogado ni Duterte. Inabisuhan na rin ni Kaufman ang ICC Trial Chamber 3 kaugnay sa pagbibitiw niya bilang abogado ni Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng ICC, maglalabas ang korte ng desisyon kaugnay niyan sa takdang panahon. Para sa isa sa mga abogado ng mga biktima na si Attorney Cristina Conti, karapatan ng dating Pangulo na pumili ng bagong abogado. Pero sana raw hindi maantala ang takbo ng kaso dahil dyan.